Mga kwento ni Felmo. Magandang umaga o gabi, Sir Seth. At sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Luis. Tubong Zamboanga. Nakahiligan ko nang makinig ng kwentong katatakutan magmula nung may naranasan akong pangyaring hinding-hindi ko makakalimutan. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa parte ng Zamboanga ako lumaki. Simpleng pamumuhay lang ang nakagisnan ko noon. Magsasaka ang hanap buhay ng aking ama o kaya naman ay pagpapanday. Ang aking ina naman ay isang labandera at kung minsan ay naglalako ng gulay para may maipagdagdag sa kinikitang pera ni tatay. Dahil sa ako ang panganay na anak, para makatulong sa mga magulang, sa murang edad ay natuto na akong kumayod at magbanat ng buto. Naging alalay ako ni tatay sa lahat ng ginagawa niyang trabaho. Hanggang sa noong magbinata na nga ako at unti-unti ko nang natutunan ng lahat nun ng ginagawang trabaho ng aking ama. Sumasama-sama na ako sa iba pang mga kapitbahay naming nangangailangan ng kasamang trabador. Gaya ng aking ama ay wala din akong bisyo. Halimbawa na lamang ay sigarilyo at alak. Hindi rin ako mabarkada at higit sa lahat ay hindi ako basa-gulerong tao. Kumbaga, trabaho, bahay lang ang ginagawa ko, Sir Seth. Pero kahit ganon, may nangyari pa rin sa akin na hanggang ngayon mahirap pa rin paniwalaan. Hindi ko ito ginagawa para sumikat o para lang may kwento mga kagiliw. Isinusulat ko ito para maging aral na rin sa iba pang mga tagapakinig at maging aware sila at makaiwas sa kapahamakan. Taong 2008, na mga panahong ito ay pabalik-balik ang sakit na nararamdaman ko. Nung umpisa, parang simpleng sipon lang yon. Inisip ko marahil ay dalang siguro ng malamig na panahon. Dahil sa buwan ng Disyembre yon, kung kaya't nakaranas ako ng sakit tulad na lamang ng lagnat, ubo, at masakit na pangangatawan. Pinayuhan ako ng aking inang magpahinga na muna at huwag na munang sumama kay tatay para mabilis na gumaling ang sakit ko. Sumang-ayon naman si tatay at sinabihan akong tama ang aking ina. Mas mainam lang magpahinga na muna ako para gumaling na. Pasensya ka na anak kung nito mga nakaraang linggo ay ikaw ang nagtatrabaho at naghahanap ng pera para sa pamilya. Minalas-malas ako eh. Kalain mo ba namang natamaan ng itak yung paa ko kaya halos 2 linggo tayong hindi nakalakad. Pagpasensyahan mo lang talagang tatay mo. Hayaan mo't babawi ako sa susunod kapag gumaling ka na. Paghingi ng tawad ni tatay nun. At may kasama pang biro. Sinabihan akong kumain ng marami para gumaling na sa sakit. Sinunod kong ang sinabi ng mga magulang ko. Nagpahinga ako at hindi na muna nagtrabaho. Tuloy ay natigil ang ginagawa kong trabaho sa dulong baryo at si Mang Esteban ang nagtapos nun. Nakakapanghinayang man dahil malaki-laking pera ang ibinabayad ng may-ari ng lupang nililinisan namin para tayo ng bahay. Hindi ko naman kaya magtrabaho. Para akong binugbog ng sangkaterbang nilalang at sobrang sakit ng ulo ko. Halo-halo nang nararamdaman ko ng mga panahong yon at hindi ko na alam ang gagawin. Todo asikaso naman si nanay noong nagkasakit ako. Pero lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin ako gumagaling. Ang siste, parang mas lalo lamang sumama ang pakiramdam ko at bumigat ang aking katawan. Umabot na sa puntong nawalan na ako ng ganang kumain. Kahit na anong ipaakain sa akin ni nanay, ay ayaw tanggapin ang sikmura ko noon. Lahat na lamang ng niluluto niya ay sinusuka ko. Maski lugaw pa yan. Sa kinagabihan naman ay hindi ako makatulog. Pakiramdam ko para bang may nagmamasid lamang sa akin mula sa kung saan. Kung dati ay hindi ako sanay na magsara ng bintana dahil naiinitan ako. Magmula nang magkasakit ako ay
Pinapasarado ko na kay nanay ang bintana tuwing magtatakip silim na. Hindi ko alam pero nakakaramdam ako ng takot sa hindi malamang dahilan. Nagsimula din ako magkaroon ng kakaibang panaginip. Sa panaginip ko na yon, may isang matandang babae ang laging nagpapakita sa akin. Gusgusin ng damit niya at may itim na belong nakatapon sa mukha niya. Kakaibang presensya ng matanda kahit na medyo malayo ito ng bahagya sa akin noon. Ay ramdam na ramdam ko ang kakaibang presensya niya. Nakakapanikip yun ng dibdib. Kinikilabutan ako't nagtataasan ng mga balahibo ko sa batok. Dahan-dahan yung naglalakad papalapit sa akin. Habang nagbabanggit ng mga katagang hindi ko maintindihan sa mahinang boses. Para siyang baliw kong pagmamasdan. Tuwing sinusubukan kong lapitan ng matanda at tanungin kung sino siya, ay mabilis naman yung naglalakad palayo na para bang takot na may gawin akong hindi maganda sa kanya. Habang naglalakad palayo ang matandang baliw, pasikip ng pasikip lalo ang dibdib ko. Nahihirapan akong makahinga nun. Hanggang sa biglaan na lamang akong napapabalikwas ng bangon. Sa paggising ko nga ay saka ko pa namalayang pawis na pala ako kahit na malamig naman ang gabi. Isa pa, pakiramdam ko ay parang totoo ang mga nangyayari sa panaginip ko. Dahil kahit dilat na ang mga mata ko, ay takot na takot pa rin ako't sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko noon. Isang umaga noon ay sinabi ko kay nanay ang tungkol sa matandang napapanaginipan ko. Hindi ito nakaimik. Sa halip ay si tatay ang sumagot noon. Alam mo anak, baka naman dahil sa pagkakasakit mo kaya nananaginip ka ng ganyan. Ang mas mabuti pa, huwag mo na lang pagtuunan ng pansin yung panaginip na yan. Anya, at halatang hindi naniniwalang nakaramdam ako ng takot. Dahil sa paulit-ulit kong napapanaginipan ng matandang yon. Dumaan pa ang mga araw ay napansin na ng aking inang mas lalong bumababa ng timbang ko ng halos 10 kilo. Sa tuwing pinipilit kong kumain ay sumasakit ang tiyan ko at parang may gumagalaw sa loob. Alalang-alal na mga magulang ko at nakailang beses na nila akong dinala sa bayan para ipaggamot nun. Pero ang palaging sinasabi sa kanila ng mga sumuri sa aking doktor, wala daw akong sakit. Normal naman umano ang lahat ng mga resultang ipinasuri sa akin. Maging ang mga ito ay nagtataka din kung bakit nagkaganon. Sigurado naman daw silang hindi maaring magkamali ang mga resultang hawak nila. Sa huli, inuwi pa din ako sa bahay. Kahit na gustong-gusto na ng mga magulang kong i-admit ako sa ospital at lagyan ng swero para kahit papano ay malamnan ng tiyan ko. Hindi pumapayag ang mga doktor. Hindi daw sila nagpapa-admit ng taong wala namang makitang sakit nun. Kamuntikan pang magkagulo sa loob ng ospital. Nagalit si tatay. Pinagmumura ang mga doktor. Hindi ba raw nakikita ng mga itong halos butot balat na lamang ako gawa ng walang maayos na kain nun? Ano man lang ba umano yung i-admit ako para kahit papano ay malamnan ng tiyan ko. Maski tubig man lamang sa pamamagitan ng swero. Pero ang hindi ko maintindihan ay hindi sila pumapayag. Na para bang hindi nila nakikita ang tunay na itsura ko noon. Sa halip ay pinakiusapan si tatay na tumigil na at huwag nang manggulo pa dahil nakakabulabog na siya ng ibang pasyente. Mabuti na lang talaga at naawat ang aking ama. Nakinig kay nanay. Pero hanggang sa pag-uwi namin ay naghihimutok pa rin ito. Galit na galit siya dahil ang buong akala niya. Kaya hindi pumayag ang mga doktor na lapatan ako ng gamot dahil sa estado ng buhay namin. Nakailang beses pang pinaliwanagan ng aking ina ang aking ama at pinatigil na ito sa pag-iisip ng hindi maganda. Ayaw pa rin makinig ni tatay noon. Isang beses, nagulat akong nagtayuan ng mga balahibo sa katawan.
na makita kong may pugad ng langgam sa ilalim ng higaan ko. Kulay pula ang mga langgam at malalaki pa. Sa bandang unahan ay may nakita din ako mga nakahilerang uod na parabang nagmamarcha ang mga yon habang gumagapang paakyat sa higaan ko. Kagad na tinawag ko si tatay at sinabi sa kanya ang tungkol sa nakita ko noon. Mabilis niya namang tiningnan ang ilalim ng higaan ko para buwagin ang bahay ng langgam na yon at alisin ang mga maliliit na uod. Pero noong tingnan niya na ang ilalim ay wala naman siyang nakitang kahit na ano. Nakailang beses na pa akong tinanong kung talaga bang nakita ko ang mga insektong sinasabi ko noon. Tumango ako at sinabi sa kanyang hindi ako nagbibiro. Diyos ko ka naman, Luis. Kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi mo. Nung una sinabi mo sa aming may napapaniginipan kang matanda at hinahabol ka't sinasaksak. Ngayon sasabihin mo naman may nakita kang mga nakakadiring insekto dito. Nasaan? Bakit wala akong nakitang insekto? Sabi ni tatay. Simula nga na makita ko si tatay na naiirita na ay sinarili ko na lamang ang lahat. Hindi na ako nagkwento sa kanila tungkol sa gabi-gabi pa ring ginigising ako ng masamang panaginip. Magkakaibang pangyayari ang nasa panaginip ko. Pero iisang matandang babae lang ang nakikita ko noon. Isang gabi, nasa kasarapan na ako ng tulog. Nang muli na naman akong nanaginip. Naglalakad umano ako sa gitna ng madilim na daan. Tanging napakaliit na liwanag lamang ang sinusundan ko at hindi ko alam kung saan yun tutungo. Nangangatog ang katawan ko sa labis na takot habang sinusundan ang boses na naririnig noon. Pabulong lamang yon, kaya hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi. Basta, sinusundan ko lang kung saan naroroon ang boses, kasabay ng maliit na liwanag, at wala akong pakialam kahit saan man ako mapunta. At kahit na magkanda-dapa-dapa pa ako, tumama ang tuhod at pa ako sa matulis na nakausling mga bato. Sandali, sino ka? Iintayin mo ako, sasama ako. Tawag ko at nagmadali na akong maglakad noon. Pero kahit na anong pilit ang gawin kong pagmamadaling maglakad, ay hindi ko maabot-abutan ng liwanag na nakita ko at hindi ko mahanap kung saan naroroon ang boses na naririnig ko noon. Hanggang sa isang malakas na sampal ang siyang nagpabalik ng ulirat ko. Napaigik pa ako nang maramdaman ko ang muling pananakit ng tiyan at katawan ko noon. Parang pinagkatuwa ang pagtutusukin ng karayom ang buong katawan ko. Halos lumuha na ako sa sobrang pananakit nito na parang gusto ko nang bumigay. Dali-dali akong inaalalayan ni nanay at tinanong kung ano ang masakit sa akin. Siya palang sumampal sa pisngi ko dahil ayon sa kanya binabangungot daw ako ng madatnan niya. Kung ano-ano na umano ang sinasabi ko at nagwika pa nga umano akong sasama. Kaya nagawa niya umano akong sampalin noon. Dahil sa ilang beses niya nang yugyug ang balikat ko pero hindi ako magising-gising. Nang gabing yun ay muli na naman akong isinugod sa ospital. Pero parang nagdahilan lamang ang katawang lupa ko. Dahil noong naroroon na kami ay hindi na sumasakit ang katawan ko. At kagaya ng dati, umuwi din kami kaagad. Nung nasa bakuran na ako ng bahay, bigla na lamang akong lumagapak sa lupa. Nawalan ng lakas, na para bang biglang may humigop sa lakas ko at walang tinira kahit 5% lang para makarating ako sa loob ng bahay. Yun talagang biglang bagsak noon. Dali-dali akong inaalalayan ng mga magulang ko papasok sa loob ng bahay na yon. Grabing pasakit ang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Lahat naman sinunod ko. Maski nga ang kumain ng lugaw. Kahit hirap na hirap ako, inilalabas lang din ng katawan ko ang mga kinakain kong lugaw noon. Pinipilit ko pa rin. Alang-alang sa pamilya ko.
Minsan nga'y napapaisip na lamang ako kung kinakarma na ba ako noon. Pero wala naman akong maalalang may ginawang mali o nakakasakit sa isang tao. Minsan din na hindi ako naging pabigat sa mga magulang ko. Kung hindi nga lang ako nagkasakit ay hindi ako makita ng mga magulang kong napermi sa bahay. Palagi akong nasa trabaho o kaya naman ay naghahanap ng mapagkakakitaan. Kaya't naitanong ko sa sarili kung ano ang nagawa kong mali at naparusahan ako ng ganun kalala. Isipin niyo na lang, buhay pa ako pero para na akong kandilang dahan-dahang nasusunog sa apoy. O kaya naman ay bangkay na unti-unting inaalisan ng dugo sa katawan. Sobrang payat ko na. Nangangalumata at halos lumuwa ng magkabilang mata ko. Humpak na humpak ng pisngi ko noon. Halos makita ng buto ko sa katawan. Wala naman akong ubo pero dinaig ko pa ang may sakit na tuberculosis sa sobrang kapayatan. May paisa-isang mga butlig na rin ang nagsusulputan sa katawan ko. At may mga sugat na rin na animoy kalmot ng matutulis na kukot. Hindi ko mawari kung saan ko nakuha ang mga yon. Parang isang bangaw na nga lang ang hinihintay na pumirma. Tiyak na papantay ng dalawang pa ako. May mga araw din na hindi ko mapigilan ng sarili. Dahil sa sobrang pananakit na aakalain mong binugbog ako ng sangkaterba't pinagtutusok-tusok ang buong katawan. Gustong gusto ko nang dumaing sa pamilya ko pero nahihiya ako nun. Dahil tiyak na dadagdag na naman ako sa alalahanin nila. Hanggang sa isang hapon nga, dumalaw si Lola Anisha, ina ni tatay. Na makita niya ang kalagayan ko ay tinanong niya si nanay kung napatingnan na ba raw ako sa albularyo. Siyempre hindi pa. Nitong mga nagdaang araw kasi sunod-sunod ang problemang dumating kaya hindi na nila naisip na patingnan ako noon. Abay, ano ba naman kayo? Para kayong hindi lumaki sa probinsya. Alam niyo naman kapag walang makitang sakit ang mga doktor na sumuri, tiyak yan albularyo na ang dapat sinusunod yung lapitan. Pasensya na talaga, Nay. Gulong-gulo lang talagang isipan ko dahil sa sunod-sunod na problema nito mga nakaraan. Kaya hindi ko na naisip pa yung bagay na yan. Muling pagingi ng paumanhin ng aking ina. Hinarap ni Lola ang aking ama at tinanong ito kung ano ang ginagawa at bakit hindi ako nadala sa albularyo. Gaya ng sinabi ni nanay, ganun din ang naging sagot ni tatay. Napapalatak at napapailing na lamang si Lola habang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Pambihira. Siya sandali. Pupuntahan ko ang kakilala kong albularyo. Kung hindi pa ako bumisita dito sa bahay nyo, hindi ko pa malalamang may ganito na palang nangyayari. Sambit ni Lola noon. Mahigit isang oras ang lumipas ay nakabalik na siya. Pero hindi niya kasama ang albularyo. Sinabi niya kay tatay na dalhin ako sa albularyo sa lalong madaling panahon. Kung gusto pa umano ni tatay na mabuhay ako ng matagal noon. Tahimik na sumunod lamang si tatay sa bawat sinasabi ni Lola Anisha. Nag-arkila si Lola ng tricycle at agad-agad na ibinyahe ako papunta sa bahay ng manggagamot. Pagdating namin sa bahay ng manggagamot ay may namataan akong matanda. Sabi ni Lola, Casimio ng pangalan ng albularyong kakilala niya. At sa tingin ko ay ang matandang nakatayo sa pintuan ng bahay ang siyang tinutukoy ni Lola noon. Kahit na matanda na ang albularyo at payat ay nakikita ko namang matikas pa rin ang katawan niya. Sa nakikita ko ay parang kaya pangayatan ni Casimio makipagsuntukan noon. Nung ibinaling ko sa ibang pansin ay nakita kong sobrang napakatahimik ng paligid. Ang bahay ng albularyo ay gawa lamang sa kahoy. Maraming halaman sa paligid nun. At kahit nasa bungad ka pa lang ng pintuan mga kagiliw, ay langhap na langhap mo na kaagad ang amoy ng dahon at usok ng insensong sumasabay sa ihip ng hangin. Pagpasok namin ay pinaupo ako sa bangkong kahoy. Sandali pa akong natakot nung titigan ako ng napakatalim ni Casimio. Hindi doktor yung makakapagpagaling sa sakit mo.
Nararamdaman ko may naglalakad na uod sa loob ng sikmura mo, iho. Parang may malamig na tubig ang bumuhos sa bato ko. Matapos marinig ang sinabi ng albularyo. Lalo noong sabihin nitong, alam mo umano niyang wala akong ganang kumain at ang lahat ng kinakain ko ay isinusuka ko pa rin. Maski tubig ay ayaw tanggapin ng sikmura ko noon. Tiningnan niya ang ilalim ng mga paa ko. Doon ay nagdasal siya at may mga binabanggit siyang kakaibang lingwahe. Matapos niya gawin ang pagdarasal ay sunod niya naman akong pahiran ng langis noon. Pagkatapos ay kinuhanan ng laway at inilagay sa isang tasa at tinakpan niya ito ng panyong mga nakaburdang hindi ko maintindihan. Pumikit ang albularyo at muli na naman siyang nag-usal ng mga orasyon habang hawak-hawak ang tasa. Maya-maya pa, pag-angat niya ay kusang nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Nang makita kong may gumagapang ng uod sa loob ng tasang pinagduraan ko. May galit sa iyo ang mambabarang na ito. Mukhang may bagay kang nagalaw ng pagmamay-ari niya. Nalipat sa iyo ang sumpa na dapat sana'y doon sa taong dahan-dahan niyang binabarang. Nagtanong si nanay kung kilala ba daw ni Casimyon kung sino ang taong bumarang sa akin. Babae, matanda. Matandang babaeng mangbabarang ang may gawa nito sa anak mo. Ano? Pero bakit niya binarang yung anak ko? Ano ang nagawang kasalanan ni Luis para makuha niyang gawin yun sa anak ko? Tanong ng aking ina't hindi na napigilan magtaas ng boses noon. Hindi siya sinagot ni Casimyon. Salipay ako ang hinarap ng matanda at sinabing alam niyang hindi ko daw sinasadyang matapakan at mahukay ang isa sa mga sumpang ibinaon ng mambabarang sa ilalim ng lupa. Matindi ang tama sa iyo, iho. Hindi ito karaniwang sakit. Hindi ito normal na sakit na pinataw lang ng mambabarang sa iyo dahil nahanap po ang sumpang ibinaon niya sa lupa. Hindi na ako makapagsalita ng mga sandaling yon. Ewan ko ba kung bakit wala akong mahagilap na isasagot sa matanda. Basta sinusundan ko lang ng tingin ang bawat galaw ng albularyo. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng langis. Nang buksan niya yon, ay nalangap ko ang amoy niyog na hinaluan ng yerba buena. Pinahiran niya ang sentido ko, batok at tiyan. Tapos ay pumikit siya at bumigkas na naman ng mga orasyon. Sa bawat pagbigkas na ginagawa ng albularyo, ay ramdam kong may kakaibang presensya ang nagpupumilit makalabas sa kalamnan ko. Muli ay sumakit na naman ang tiyan ko at may gumagapang na naman sa loob nun. Huwag kang malikot. Tiisin mo lang kung anumang masakit yung nararamdaman mo. Sa ganitong paraan ay magagamot kita. Magtiis ka alang-alang sa ikakagaling mo. Matapos niya mag-usal ng orasyon ay kinuha niyang isang hilaw na itlog. Itinapat sa tiyan ko't dahan-dahan niya yung pinapahid-pahid sa buong katawan. Sa tiyan, likod, pinte, at maging sa ilalim ng paa. Gaya nga ng sinabi ni Casimyon ay tiniis ko na lamang ang sobrang pananakit ng tiyan. Naaakalain mong may nangangagat na maliit na insekto sa kaloob-looban nun. Nang matapos nang ipahin ng albularyo sa buong katawan ko ang itlog, binasag niya yun sa isang platong kulay puti. Napakapit ako sa upuan nang makita kong may nakalutang na itim na sinulid at parang may maliit na insekto nun. Parang langgam o anay na hindi ko alam kung paanong napunta doon. Parang gusto ko nang masuka ng mga sandaling ito at hindi maalis-alis ang tingin sa binasag na itlog ni Casimyon. Sa dami nang ipinaliwanag sa akin ni Casimyon kung bakit nagkaroon ng insekto sa itlog na binasag niya, isa lang ang hindi ko makakalimutan. Yun ay ang binarang ako. Hindi pa doon natapos ang ritual na ginagawa ng albularyo, mga kagiliw. Dahil sa lumabas sandali si Casimyon
at pagbalik niya ay may dala na siyang palanggana na may mainit na tubig. Nakita kong may dahon ng bayabas, lagundi at sambong ang tubig na yon. Maghubad ka ng damit, iho. Teka, hindi pala, ikaw. Halika't tulungan mo akong hubarin ang pangitaas ng damit ng anak mo. Alalayan mo siyang makalapit dito sa gilid ng palanggana. Kailangang malanghap niya ang usok niya habang binubuhusan ko siya. Tawag ng albularyo. Kaagad namang sumunod si tatay sa utos ng manggagamot. Hindi na ako nagreklamo pa. Noong hubaran ako ni tatay ng paintaas na damit at pinaupo sa harap ng palanggana. Maya-maya pa ay sinimulan na akong buhusan ng maligamgam na tubig habang dinadasalan nun. Nung lumapat ng tubig sa katawan ko, naramdaman kong mainit yun sa balat, pero may ginhawang kaakibat. Habang ginagawa yun ni Casimyon ay walang hinto siya sa pagsasalita niya. Layas! Layas ka dyan! Hindi ikaw ang may-ari ng katawang ito! Makapangyarihang utos niya na para bang may pinagkagalitan. Ilang beses na yung paulit-ulit na sinasambit habang sinasabayan ng orasyon. Matapos akong buhusan at pinalitan ng damit nun, nakita kong nagsinde ng 3 insenso ang albularyo sa paligid. Nagtirik siya ng kandila at muling nagbigkas ng mga orasyon habang hawak ang isang maliit na krus na kahoy. Maya-maya pa ay ipinatong niya sa ulo ko ang hawak niyang yon at mariing ipinikit ang mga mata. Nung unay hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi sa mga pinagagagawa nito. Sisip-isip ko na lang akala yata ni Casimyon. Sinasapian ako, kaya ganun ang ginagawa niya. Pero agad din akong napahinto sa pag-iisip ng ganon. Dahil sa maniwala man kayo't sa hindi, ilang segundo lang ang lumipas matapos gawin yun ng matanda. Namalayan ko na lamang na biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hanggang sa walang tigil na ako sa pagsusukat, hindi kalaunay kulay dilaw ng malalapot na likido ang isinusuka ko noon. Matapos kong maisuka yon, pakiramdam ko ay may kung anong bagay ang lumabas sa katawan ko. Sumabay yon sa panghuling pagsusuka ko. Nang matapos akong magsuka ay gumana ang pakiramdam ko. Nawala bigla ang pagsakit ng tiyan ko noon. May pinainom sa akin si Casimyon sa maliit na baso. Nakita kong pinaghalong ugat ng halaman at langis ng niyog ang nakasalin sa basong ito. Ayoko sanang inumin yon pero pinilit niya ako para sa ganon. Maalis na umano ang insektong ibinaon ng mambabarang sa sikmura ko. Ayon pa nga sa kanya, walang epekto ang mga pinaggagawa niya kung hindi susundin ang mga ipinapainom niya. Yung mga orasyon daw kasing binabanggit niya, pinapahina lang noon ang mga insekto sa loob ng katawan ko. Kailangan ko manong inumin ng tubig na may orasyon at iba't ibang klaseng halaman. Nang sa ganoon ay tuluyan ng maalis ang lahat ng insekto sa loob ng katawan ko. Pikit mata kong sinunod ang gusto niya. Matapos kong makainom ay dumigay ako ng pagkabaho-baho nun. Parang utot. Pagkatapos kong dumigay ay tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ko. Hindi pa tapos, iyo. Yang ginagawa ko sa iyo ay pansamantala lamang yan. Inalis ko na ang lahat ng nakabaon na barang sa katawan mo. May kailangan pa tayong gawin para tuluyan na maputol ang sumpa ng isang mambabarang na napunta sa iyo. Anong sumpa pa yung sinasabi ninyo? Wala akong matandaang may alam ako tungkol sa mga ganyan eh. Tsaka wala po akong nakaaway para isumpa ko barangin. Tinanong niya ako kung may natandaan ba raw akong lupang nilinisan at pinungkal nun. Tapos may nakita akong kakaiba. Alalahanin ko mano dahil yun ang pinakamahalagang bagay para bumalik na sa normal ang dating payapang buhay ko. Saglit akong napaisip. Bumalik sa alaala ko ang isang pangyayari bago ako dapuan ng sakit nun. Kung natatandaan niyo mga kagiliw, sa unang parte ay sinabi kong may trabaho ako kasama si Mang Esteban.
bago nagsimula ang sunod-sunod na pagkakasakit ko noon. May giniba kaming lumang kubo ni Mang Esteban sa tabi ng sapa malapit sa ilog. Sa bahagi ng lupang walang masyadong dinadaanan. Matagal na itong abandonado at ang sabi-sabi ay may matandang nakatira doon dati na biglang nawala. Sa pilitan daw na pinalayas ang mismong may-ari ng lupa ito dahil magpapagawa ng bahay ang anak nito para doon manirahan. Hindi ko pinansin ang usap-usapan tungkol sa kubong yon. Ang alam ko lang ay inatasan ako maglinis ng paligid at sasahuran kami ni Mang Esteban ng malaking halaga. Sa kasagsagan ng pagbubunot ko ng mga damo, may natisod nga akong bote na nakabalot sa kulay pulang tela at may mga balahibo ng manok sa paligid. Nakausli kasi sa lupa ang uso ng bote, kaya kinuha ko yon at tinapon sa tabing ilog. Nakita pa nga yun ni Mang Esteban at hinawakan bago ako inutusang itapon na lang. Paglingon ko sa tabing ilog ay may nakita akong matandang babae sa likod ng puno noon. Nakaitim ito at nakayuko. Mula noon ay hindi na nawala pa sa isipan ko ang itsura ng matandang babae. At sa palagay ko ay siya rin ang matandang pumapasok sa panaginip ko noon. Matapos kong ikwento kay Kasim yon ang tungkol doon, tumangutango lamang ito habang nag-iisip. Bago kami umalis ng araw na yun ay binilinan ako ni Kasim yon na bumalik sa bahay niya ng 4 na beses para mas malinis at makasiguradong wala nang bara ang naiwan sa loob ng kalamnan ko. Araw-araw na akong dinala ni Lola kay Kasim yon. Bawal akong kumain ng karne, asin at kahit anong may bawang. Pinaiinom niya ako ng mga mapapait na pinakuluang dahon. Tuwing madaling araw at dapit hapon, inuusukan niya ang katawan ko ng tinuyong dahon ng kamangyan at tanglad habang nagdadasal. Isang gabi, nasa bahay kami ng albularyo noon. Pinahiga ako sa banig. Nilagyan ng ilang patak ng langis ang tiyan ko at tinapalan ng dahon ng saging. Makakaramdam ka ng init. Ibig sabihin ay lumalaban ng katawan mo at unti-unti nang lumalakas, sabi ni Kasim yon. Pinayuan ako ng matandang albularyong ipikit ko lang raw ang mga mata ko at mag-relax para mas mabilis ang gamutan at ritual na gagawin niya. Nang pumikit na nga ako ay naramdaman kong parang may gumapang na malamig sa gulugod ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako noon. Sa panaginip ko, muli na namang nagpakita ang babae. Pero sa pagkakataong yon, malapit na siya at masamang nakatitig sa akin habang bumubulong-bulong. Hindi ko maintindihan ang binubulong niya. Muli ay nanikip na naman ang dibdib ko at nahihirapan akong makahinga nun. Agarang napahawak ako sa dibdib at bumagsak sa lupa. Abong akala ko ay katapusan ko na ng mga sandaling yon pero nagkamali ako. Naramdaman ko na lamang na may kamay ang humawak sa akin. At mabilis pa sa 4:00 hinatak ako noon. Doon ay napabalikwas ako ng bangon at naghahabol ng hininga. Ayos na. Nakita ko na yung matanda. Ako na ang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong bibigyan ko siya ng leksyon. Dahil sa ginawa niya sa iyo. At doon na rin sa taong dapat sana'y papatawan niya ng sumpa. Oras na tumira sa lupang kinatitirikan ng bahay na yon. Pasensya ka na kung ginamit ko ang katawan mo para makita ko ng malinaw ang mambabarang. Ayos lang po. Nga pala, isa na lang ang hihingin kong pabor sa iyo, iho. Ano po yon? Huminga muna ng malalim ang manggagamot habang sinabing samahan ko daw siyang puntahan ng lugar kung saan inilibing ng mambabarang ang boteng may lamang sumpa noon. Hindi niya na umano patatagalin pat. Sa gabing yun ay puputulin niya na ang kung anumang kabulastugang ginagawa ng mambabarang. Sa gabing yun nga ay sinamahan ko si Kasim yon. Bitbit namin ang mga gamit at ang nakasinding gasera.
Tahimik ang paligid habang nilalakad namin ang daan papunta sa dating kubong nilinis ko. Nang makarating kami ay kumunot ang noo ko at bahagya pang nagulat. Dahil sa nakalibing na uli sa ilalim ng lupa ang boteng itinapon ko sa gilid ng sapa. Hindi na nagsayang pa ng oras si Kasim yon. Kaagad niya nang hinukay yon kasabay ng pag-uusal ng mga orasyon. Nang mahukay niya na ito, pinayuhan niya akong kahit anong mangyari ay wag na wag akong aalis sa tabi niya. Kahit na may marinig man akong kahit na ano. Natatakot man ay tumango ako at nangakong susundin ang lahat ng sinasabi ng matanda nun. Malaking tiwala ako sa kanya gaya ng pagtitiwala ni Lola Anisha sa kanya nun. Sinimulan niya ng dasal. Habang ginagawa niya yon, lumakas ang ihip ng hangin. May dalang kilabot yon sa katawan. Pero ang mas lalong nagpatindig ng balahibo ko ay noong makarinig ako ng malakas na sigaw at iyak ng isang babae mula sa kawalan. Pero pagkatapos ng ritual na ginagawa ni Kasim yon, nagkaroon ng katahimikan ng buong paligid. Nawala ang iyak ng babae. Hindi ko na rin maramdaman ang mabigat na hangin na umiihip kanina. Naging panatag ang pakiramdam ko. Sa loob ng 2 linggo ay tuluyan akong gumaling. Bumalik na ang gana ko sa pagkain at hindi na rin ako binabangungot. Ibinalita naman sa amin ni Kasim yon na nabigyan niya ng leksyon ng matanda. Sinabi din sa akin ito na alam pala ng may-ari ng lupa na may sumpang ibinaon sa lupang pinaglilinisan namin. Kaya pala may mga pinapakukay siya sa amin at siya rin ang nag-utos na kung may makita kaming bote nun, itapon namin sa ilog para sa ganon, ano rin. Kaya pala galanting magbayad dahil alam na pala ng may-ari kung ano magiging kapalit nun. Sa taong makakahukay ng boteng may lamang sumpa. Tungkol naman kay Mang Esteban, kaya ko ay nagkasakit din siya. Pero wag gumano akong mag-alala dahil nagamot din naman kaagad yon. Nahawakan niya rin kasi itong boteng ito. Pinayuhan ako ng albularyo na sa susunod, alamin ko daw muna ang papasukin kong trabaho. Hindi porket malaki magbigay ng pera ang may-ari o galante. Swerte na ako. Na siyang totoo naman. Marami na kasing nagpayo sa akin na wag nang gawin ang trabahong pinapagawa sa amin ni Mang Esteban dahil isang mambabarang ang dating tumira sa kubong sisirain namin. Baka daw magalit yun at gawan pa kami ng hindi maganda. Masyado akong nasilaw sa perang paunang ibinayad ng maari. Kaya't ni isa sa nagpayo, wala akong sinunod.